Number 2, paano ba tayo magiging consistent sa pagpapalago ng pagmamahal at pagsunod sa Diyos? Affirm your vow of love and commitment to God. Ipahayag at sariwain mo lagi ang pinangako mong pagmamahal at commitment sa Diyos. Nararamdaman mo na ba na parang ang pagmamahal mo sa Diyos ay nangihina at lumalamig? O kaya stagnant ka at hindi lumalago? Kaibigan, magsimula ka ulit na lumapit sa Kanya. Magpakumbaba ka at bigyan mo ng time ang pakikipag-usap mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Lord, patawarin mo po ako dahil napalayo po ako sa inyo. Tulungan mo po akong bumalik sa iyo simula ngayong araw na ito. Patawarin mo po ako dahil hindi ako naging consistent sa aking pangako na mamahalin kita at palalaguin ko ang aking relasyon sa iyo. Sabi sa Psalm 61:8, at ako'y palaging aawit ng papuri sa inyo at tutuparin ko lagi ang aking mga pangako sa inyo. Grabe, tingnan mo itong si David na nasa mahirap na kalagayan. Sabi niya, palagi akong aawit ng papuri. Ang ibig sabihin, kahit anong mangyari ay ipapakita niya ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Pupurihin niya ito na walang tigil. At hindi lang pag may nasagot na prayer, kung hindi, kahit wala pang nasasagot sa prayer niya. Kahit pa may problema na hindi pa nasosolve, ay magpupuri na siya sa Diyos. Kakantahan niya si Lord kahit pa nanganganib ang kanyang buhay. Kahit pa malayo siya sa kanyang pamilya, para sa kanya, alam niya na tapat ang Diyos at hindi ito magbabago. And then sabi niya, tutuparin ko lagi ang aking pangako sa inyo. Grabe, ang pagsunod ni David ay hindi nakabase sa sirkumstansya ng buhay. Kung maganda ba o hindi, susunod siya kahit merong pagsubok. Now, pansinin natin ang salitang ginamit, yung palagi at lagi. Ibig sabihin ay si David ay consistent sa kanyang pagpupuri sa Diyos at pagsunod. Pinapaalala niya ito sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananalangin, pagpupuri at pakikipag-usap sa Diyos ng palagian. Kaibigan, kapag ang alam mo lang na panalangin ay tuwing kakain o bago matulog o pag nasa worship service kasi sumasabay ka sa pastor, ay mapapahamak ka. Magiging spiritually anemic ka. Pwedeng mukha kang malusog sa panlabas dahil nakikita ka sa simbahan. Pero ikaw ay spiritually sick. Hindi ka lumalago. Kaibigan, gawin mo yung ginagawa ni David. Pinapaalala niya sa Diyos, Lord, mahal kita, pinupuri kita sa buhay ko. Kahit anong mangyari, Lord, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi magbabago ang commitment ko sa iyo. Susunod pa rin ako sa iyo. Kaibigan, gawin mo ito araw-araw. Kausapin mo ang Diyos. Mag-set ka ng oras. Sisiguraduhin mo na kayong dalawa lang ng Diyos at walang ibang distraction. At ipaparamdam mo sa Kanya kung gaano siya kahalaga sa iyo. At kapag naging consistent ka dito, ay tutulungan ka niya na makawala sa iyong defeated life. Tutulungan ka niya makawala sa iyong bondage na pabalik-balik ang nadadapa at nararanasan ang consequence. Ibigan, gayahin natin ng ganitong mindset. Sabi sa Isaiah 58:2, sinasangguni nila ako sa araw-araw. Tinatanong nila ako kung paano sila mamumuhay. Kung kumilos sila ay parang matuwid at hindi sumusuway sa mga tuntuning ibinigay ng kanilang Diyos. Humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya. Nais nila'y maging malapit sa Diyos. Ibigan, sinasangguni mo ba ang Diyos araw-araw? Humihingi ka ba ng direksyon sa Kanya kung paano ka mamumuhay? Lord, ito po yung ina-applyan kong trabaho. Ito po ba yung gusto nyong trabaho? Ako po ba ay magagamit nyo para dito sa trabaho na ito? Ano po ang mission ko dito, Lord? Lord, kung meron ka pang iba na gusto para sa akin, ay gabayan mo po ako at ako po ay susunod sa inyo. Lord, nag-away po kami ng aking asawa. Ang sakit po ng kanyang ginawa sa akin, niloko niya po ako. Ano po ang direksyon niyo po para sa akin ngayon? Lord, salamat po at tinuturuan niyo ako magpatawad. Susunod po ako dito. Patatawarin ko po siya at mamahalin ko siya ng walang kondisyon. Kaibigan, ganito yung sumasangguni sa Diyos araw-araw. Ang sabi diyan, sila ay hindi sumusuway sa mga tuntuning ibinigay ng kanilang Diyos. Ang ibig sabihin, humingi tayo ng gabay sa Diyos, hindi lang para meron tayong dagdag kaalaman. Kung hindi humingi tayo sa Diyos ng gabay, para ito ay sundin sa ating buhay. At tingnan mo, ano yung purpose nila para humingi sila ng matuwid na pasya? Ano yung purpose nila sa paghingi ng gabay na susundin araw-araw? Ang purpose nila ay para maging malapit sila sa Diyos.
Kaibigan, mag-iingat ka na hindi mo gawin ang pagbabasa mo ng Bible sa panlabas lang. Alam mo, na-amaze ako dito sa Revelation chapter 3 kasi yung church ng Philadelphia ay isa sa dalawa lang na church na hindi nakatikim ng pagsaway ng Panginoong Yesus. Ibig sabihin, meron silang consistency. Simula nung nakilala nila ang Panginoong Yesus ay hindi nawala yung kanilang pagmamahal sa Kanya. Kasi doon sa chapter 2 ay yung church ng Efeso ay nanlamig sa Panginoon. Sabi sa pahayag 2:2-4, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso, ito ang sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis. Alam ko hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Grabe, yung church sa Efeso ay masunurin. Meron sila mga panlabas na ginagawang pagsunod sa Diyos. Masipag sila sa ministry. Masipag sila mag-Bible study. In fact, alam nila kung ano yung totoo at hindi totoong katuruan. Sabi rito ng Panginoong Hesus sa kanila, sila ay nagpapagal at matiyagang nagtitiis. Talagang napakasipag nila. Kaya lang, may problema. Tingnan mo, ano yung sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila? Sabi sa verse 4, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Alam mo sa English translation sabi, you have forsaken the love you had at first. Grabe, nawala yung first love. Dati mainit na mainit talaga. Halos ayaw umalis sa presensya ng Diyos. Pero dahil sa naging busy na, maaaring sa trabaho, maaaring sa ministry, ay nawala na yung init ng lamig, nawala na yung kanyang first love. Kaya tingnan mo, sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Kaibigan, wag mo antayin ang disiplina ng Diyos. Kaya niya ito sinulat ay para bigyan tayo ng babala na mag-repent o magsisi. Now, tignan natin yung church sa Philadelphia. Ito ay kakaiba. Bukod sa sumusunod na sila, nakikita ito sa kanilang panlabas na ginagawa, ay nakikita pa ng Panginoong Hesus yung puso nila, yung pagmamahal nila sa Kanya. Basahin natin yung Revelation 3:10. Sabi dito, because you have kept the word of my perseverance, I also will keep you from the hour of testing, that hour which is about to come upon the whole world, to test those who dwell on the earth. Wow, sabi dito ay sinunod nila ang salita ng Diyos, nag-meditate, iningatan, at dinala ang salita ng Diyos sa kanilang puso. Sabi dito, you have kept the word of my perseverance. Sila ay under oppression, sila ay pinipersecute. Pero sabi ng Panginoong Hesus, you have kept the word of my perseverance. Ang ibig sabihin ay hindi sila pumalya sa kanilang pagmamahal sa Diyos at sa kanilang pagsunod sa Diyos. Ang ibig sabihin, sila ay consistent. Alam nyo ba na may dalawang bagay pagdating sa treatment natin sa salita ng Diyos? Una, ang tawag dito ay inwardly treasuring it. And then, ang pangalawa ay outwardly obeying it. Ang ibig sabihin ng inwardly treasuring it ay ito yung mga ginagawa ng mga psalmist. Binavalue nila na mas mahalaga sa kahit anong treasure o kahit anong ari-arian o kahit anong alahas ang salita ng Diyos. Binabasa nila ito araw-araw. Pinagbubulay-bulayan at ang buhay ay hindi buhay para sa kanila kung wala ang salita ng Diyos. And then, ginagawa nila yung pagsunod na masaya. And then, yung pangalawa ay outwardly obeying it. Pero, kung ginagawa mo ito, yung pagsunod, binabasa mo lang ang salita ng Diyos dahil duty, sabi ng D-group leader ko, sabi ng asawa ko, sabi ng pastor ko, basahin ko daw. Kaibigan, kapag ginagawa mo ito, dahil ito ay duty, ginagawa mo lang ito outwardly. Binabasa mo lang ito pero walang inwardly treasuring it. Hindi mo pinag-aaralan para masunod mo agad ng tama sa iyong buhay dahil tinuturing mo itong isang mabuting bagay para sa iyo.